Alam niyo mga kababayan, ang tao na nasa katotohanan, kahit lituhin, kahit ibahing katanong, kahit ilang tao pa ang mag-urirat sa iyo, hindi ka magbabago. Bakit? Kasi alam mo na sa katotohanan ka. Pero kung ikaw ay isa sa mga nautusan lamang, ikaw ay nabigyan ng script at alam mo sa sarili mo na walang katotohanan, talagang malilito ka sa bawat pananalita mo. Kagaya ng ginagawa ng 18 Marites na akusa ng akusa, salita ng salita, pero iba yung sinasabi, iba rin yung nasa laman ng kanilang opisyal na salaysay. Kaya, papaano paniniwalaan ang mga paratang na ito? Kaya sabi ko nga po nung mga nakaraan, kaya hindi ako magugulat kung bakit pilit nilang pinababagsak si Senator Erwin Tulfo. Alam naman natin lahat na tumataas yung mama, maraming nagtitiwala, at higit sa lahat, hindi nila matibag at hindi nila masira. Kaya dinadaan na lamang sa mga gawang kwento. Isang malaking insulto sa talino ng mamamayang Pilipino at sa integridad ng institusyon ng batas ang kasalukuyang nagaganap sa pagdinig sa tinaguriang Bogus Blue Ribbon Committee ang humarap sa natestigo na si Bernardo Gumban na nagpakilalang bahagi ng 18 ex-Marines ay malinaw na hindi nagkasabi ng totoo. Kung seryoso at lehitimo ang layunin ng pagdinig na ito, bakit bawat buka ng bibig ng testigo ay tila may bagong bersyon ng kwento? Ang isang katotohanan ay hindi nagbabago, ngunit ang isang script na pilit isinasaulo ay natural na magkakabuhol-buhol kapag sinalang na sa totoong usapan. Siyasatin natin ang mga bitak sa kanyang mga salaysay. Una, sa usapin pa lang ng bilang ng mga maleta na di umano'y idiniliber kay Senator Erwin Tulfo, hindi na magkatugma-tugma ang kanyang dila sa kanyang naunang sinumpaang salaysay affidavit. Tahasan niyang sinabi na 6 na medium size na maleta ang kanyang dinala. Gunit sa mismong testimonya niya sa komite, biglang nag-iba ang kanyang naging 2 na lang na may kasamang 6. Paano magtitiwala ang publiko sa isang seryosong akusasyon kung simpleng bilang ng ebidensya ay hindi kanyang kayang panindigan na nag-aakusa? Pangalawa, maging ang mahalagang salapi na laman umano ng mga maleta ay tuluyan ng nagkagulo-gulo sa kanyang affidavit. Kapag small na maleta, ang laman daw ay 15 hanggang 25 million peso. Gunit ngayon ay naging 20 hanggang 25 million piso na. Sa medium naman, ang dating 30 hanggang 40 million piso sa affidavit ay biglang umakyat sa 40 hanggang 50 million peso sa kanyang aktual na salaysay. Ano ba talaga ang totoo? Ang pabago-bagong numerong ito ay patunay lamang na haka-haka, hula at imbento lang ang buong kwento. Higit sa lahat, kapansin-pansin ang pamumulitika sa likod ng investigasyon. Bakit kung sino ang marami at malaking pangalan idinadawit sa unang affidavit ay biglang nabawasan? Gayon, may mga piniling protektahan at meron naman mga bagong pangalan na sadyang idinagdag upang idawit ito. Ito ba ang tinatawag nilang impartial o patas na investigasyon? Malinaw ang pattern. Kapag kaalyado ka ng mga nasa likod ng pagdinig na ito, ligtas ka. Ngunit kapag ikaw ay kritiko o tagaptuligsa, target ka at delikado ka. Hindi na ito isang lehitimong paghahanap ng katotohanan. Ito ay isang planado, pinunduhan at maruming propaganda na may iisang layunin: ang wasakin ang pagkatao at dungisan ang reputasyon ni Senator Erwin Tulfo sa mata ng publiko. Ang Senado ay hindi palengke ng fake news at hindi rin ito pugad ng mga bayaran troll. Kung sarswela at drama lang din naman ang layunin ng pagdinig na ito, sana ay
Facebook Live na lang sila upang magpakalat ng kwentong kotsero. Nananawagan ang majority bloc sa publiko na huwag magpadala sa teleseryeng ito ng kasinungalingan. Hintayin natin ang pag-uusad ng totoo at lehitimong Senate Blue Ribbon Committee. Doon formal na imbitado ang tinagurian 18 Maleta Boys. Sana ay magkaroon sila ng lakas ng loob na dumalo sa totoong committee. Doon titignan natin kung kaya pa nilang manindigan ang kanyang mga gawa-gawang paratang o kung tuluyan lang guguho ang kanyang kastilyong buhangin sa harap ng tunay na hustisya.